Ang pagbabalik ng hanting na kaluluwad. Sa isang maliit at tahimik na baryo na natatago sa pagitan ng mga burol at dagat, si Maria ay isang liwanag ng buhay. Ang kanyang tawa ay tulad ng musika na dala ng hangin, at ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng sinag ng buwan na bumabalot sa mga punong niyog sa gabi. Kumakanta siya sa tabi ng ilog, ang kanyang tinig ay sumasama sa ugong ng mga dahon, at sumasayaw sa ilalim ng mga bituin, malaya at puno ng buhay. Minamahal siya ng buong baryo, lahat ay nakakakilala, nagmamahal, at humahanga sa kanyang kabutihan at saya. Ngunit sa mga anino, may mga tao na nagmamasid ng may inggit, hindi kayang tiisin ang kanyang kagandahan at kaligayahan. Isang gabi, habang ang araw ay lumulubog sa likod ng horizon at ang kalangitan ay naging kulay lila at kahel, dahan-dahang pumasok ang dilim sa mundo ni Maria. Ang inggit na malalim at mapait ay kumapit sa mga pusong hindi kayang tanggapin ang kanyang saya. Pinagtulungan siya ng mga taong may galit sa kanya. Dinala siya nila sa kagubatan, kung saan ang mga matatayog na puno ay nagbabalita ng mga lihim ng nakaraan at ang lupa mismo ay parang humihinga. Doon, siya ay inambush. Hindi na nakita ni Maria ang dahan-dahang paglapit ng talim. Naramdaman na lamang niya ang malamig na kagat ng kutsilyo na tumago sa kanyang dibdib at ang dilim ay kumalat sa kanyang paligid. Ang huling naiisip ni Maria ay hindi takot, kundi ang kagandahan na hindi na niya makikita. At pagkatapos wala na. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang katawan malapit sa ilog, ngunit ang kaluluwa ni Maria, na puno ng galit at paghihiganti, ay hindi na natiling tahimik. Tinawag siya ng buwan. Mula sa kailaliman ng lupa, isang sinaunang puwersa ang gumising, isang bagay na matagal nang nakalimutan. Bumangon si Maria mula sa lupa, isang multo ng kalungkutan at galit, naghahanap ng katarungang hindi niya natamo. Hindi na siya ang masayahing dalaga na umaawit sa ilalim ng mga bituin. Siya na ngayon ay isang puwersa ng paghihiganti. Ang unang target niya ay si Ricardo, ang lalaking minsan niyang itinuring na kaibigan, ang nagkanulo sa kanya. Inisip niyang ligtas siya, kasama ang mga kaibigan sa kanyang bahay, nagsasaya. Ngunit ang hangin ay naging malamig at ang mga anino ay nagsimulang magbago. Ang ilaw ng kandila ay kumurap at nagsimulang magdilim habang naramdaman nila ang presensya ni Maria. Humarap si Ricardo at sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang anyo sa dilim, isang itsura ni Maria, ang mga mata nito ay kumikislap ng hindi maipaliwanag na liwanag. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagbago, ang kanyang katawan ay naging mas madilim, mas malupit. Isang sigaw ang umabot sa mga tainga ng kanyang mga kaibigan, ngunit ito'y naputol ng mabilis, at si Ricardo ay namatay, ang kanyang puso ay tumigil at ang kanyang isipan ay naglaho. Isa-isa, hinanap ni Maria ang iba pa, si Joaquin, ang matigas ang puso, at si Benedicto, ang unang nagtaas ng kamay laban sa kanya. Bawat isa, bago pa nila makita siya, ramdam na nila ang malamig na hangin, ang mga anino na kumilos ng hindi natural. Bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng takot sa tuwing naririnig nila ang pangalan ni Maria na tinatangay ng hangin. Isa-isa, nahulog sila, ang kanilang mga buhay ay naurong ng puwersa ng galit ni Maria. Sa huli, natira na lamang ang leader, ang siyang nagplano ng lahat. Inisip niyang makakaligtas siya, na ang kanyang kayamanan at estado ay magiging panangga sa kanyang mga kasalanan. Ngunit si Maria ay naroon na, naghihintay sa dilim. Sa kanyang bahay, habang siya ay naghahanda upang tumakas, narinig niya ang tunog ng mga yabag. Mabagal. Matatag. Hindi maiiwasan. Humarap siya, at naroroon si Maria. Hindi tulad ng dati, ang kanyang anyo ay parang isang multo, ang mukha ay puno ng kalungkutan at galit. Ang mga mata niya ay puno ng pighati, at habang itinaas niya ang kamay, parang umuga ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nahulog ang lider sa kanyang mga tuhod, humihingi ng awa, ngunit walang awa ang naiwan si Maria. Habang ang araw ay sumikat, ang buong baryo ay tumahimik. Ang hangin ay humupa at ang mga anino ay nawala. Ang mga tao ay nagsimulang mag-usap ng mahina, ngunit hindi na natagpuan ang katawan ni Maria. Siya ay nawala sa dilim at ang kanyang paghihiganti ay natamo. At kaya, ang baryo ay iniwan na lamang sa katahimikan. Ang mga puno na dati puno ng buhay ay ngayon tahimik. Tanging ang hangin na dumarampi sa balat ang nagsasalita, nagsasabi ng kwento ng batang babae na bumalik upang ipaghiganti ang kanyang pagkamatay.